Sige, ito naman, itong balita naman na ito, meron ding statement si ex-speaker Alvarez at ito ang kanyang masasabi naman patungkol doon sa ikinakasang impeachment kay VP Duterte. Well, ito si Speaker Alvarez, naging Speaker of the House to, pero hindi ko to nakitang umabuso or naging feeling presidente katulad ng Speaker of the House ngayon. Naikumpara ko lang. Sabi ni Ras Works and Innovation, check nyo na lang, Bicol, sa dami ng politiko na taga Bicol, nananatiling walang masyadong pag-unlad sa Bicol. Totoo ba? Hindi, nagpunta naman ako ng Bicol, okay naman, pero I can say, it's obvious na hindi sila Davao. Oo, masasabi ko hindi sila Davao. Oo, hindi sila Cebu. Oo, masasabi ko lang kasi malayo sila sa Davao. At malayo rin sila sa Cebu. Oo, so sorry sa mga taga Bicol, pero real talk lang. Oo, bago nyo silipin si Inday Sara, siguro maganda silipin nyo muna yung mga syudad kung saan kayo mga nakatira. Kapag lumabas kayo ng bahay tapos nakita kayong may mga kuryenteng nakasabit na ganun, puta, wala kayong may pagmamalaki. Meron ng isang kalsada sa Davao na wala ng kable. Nasa ilalim na ng lupa. Yung Legazpi Airport lang ang maganda. Uy, nagpaganda niyan si Art Tugadi Oo, si Art Tugadi. Oh, hindi ba? Anyway, sige. I-play natin tong masasabi ni ex-speaker Alvarez tungkol dyan sa nilulutong impeachment kay Inday. Nagbabala si dating House Speaker at ngayon incumbent Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na ikasisira ng Marcos administration at posibleng mauwi sa gulo ang umano'y pinaplan. Ikasisira? Hindi pa ba sira? Anong impeachment kay Vice President Sara Duterte? Ayon kay Alvarez, walang duda na may kakayahan ang mababang kapulungan ng Kongreso na i-impeach si VP Duterte dahil sa huli ay numbers game pa rin ito. Pero ang magiging epekto anya nito ay babaliwalain ng Kamara ang mandatong ibinigay ng 32 milyong Pilipino na bumoto kay VP Sara. Yun ang tanong. Is Congress ready na baliwalain na lang yung 32 million na bumoto kay Inday Sara? Hindi ba sila matatakot na baka ito na ang simula na itong 30 million na ito ay maningil? Kasi syempre naman, inilagay namin sa balota yan tapos tatanggalin nyo ng ganun-ganon. Aba, hindi nga kami nagsasama-sama para tanggalin yung nanalo ng 31 million Tapos gagawin nyo yan dun sa ibinoto naming 32 million. Oy, magkakaroon talaga ng problema malaki yan. Noong 2022 elections, babala pa ni Alvarez, isa itong political suicide para sa Marcos administration at maaaring magkagulo pa ang bansa gaya ng nangyari noong 1986 EDSA Revolution. Sinabi pa ng dating House Speaker na sa halip na mamulitika ay pagtuunan na lamang ng pansin ng administrasyon ang Yun naman ang ating prayer. Ang ating prayer instead of focusing on a political spectacle, the administration should address the real issues that affect the everyday lives of Filipinos. Almost 3 years into the Marcos administration, mahal pa rin ang bigas. At tayo mo, tinatawag na nila yung sarili nila na Mr. Rice. Tapos hindi pa nila napapababa yung presyo ng rice. Sa mga kadiwa pa lang bumaba yung presyo ng rice, tapos 2 araw pa lang sarado na yung kadiwa. Alam mo yung ibig ko sabihin, ang dami-dami naman kasing problema ng bayan. Sana, noong unang nagsabi si Inday Sara na magtrabaho muna tayo. Ang tagal-tagal pa ng 2028, trabaho muna tayo. Sana nakinig kayo.
sana magtrabaho kayo. Kasi kung marami kayong nagawang trabaho at umunlad ang bayan natin, hindi na kayo magpapakahirap mangampanya. Tao mismo ang mangangampanya sa inyo. Kung kayong mga nakaupo ngayon ay talagang napakagagaling at napakalinis ng inyong mga budhi, hindi na kayo magkakandidato, hindi na kayo mangangampanya, mananalo at mananalo kayo. Oo, tingnan ninyo, ito si Inday Sara. Oh, kahit na binabatikos yun ang binabatikos, kapag pumunta kung saan-saan lugar sa Pilipinas, pinagkakaguluhan. Mantakin mo si Tambaluslus. Namimigay na, namumudmud na ng pera, putang ina, kaway lang, hindi pa nila maibigay. Diba? So sana magsilbing wake up call na sa inyo ngayon ito na you are put there for a job. Para magtrabaho at gawing, alam mo yung matiwasay ang buhay ng bawat Pilipino, magbigay ng serbisyo. Sana doon na lang po tayo mag-focus, hindi po tayo mag-aaway-away. Kung nandoon kayo sa more on pagpapaunlad ng bayan natin kesa doon sa pangarap nyong manalo ulit sa susunod. Kasi laging sinasabi yan ng mga Duterte na kung ikaw magaling, kung ikaw maraming nagawa, tao mismo ang magmamakaawang tumakbo ka. Tingnan mo si Inday Sara. Saan kayo makakita ng presidente na pinilit ng taong bayan na tumakbo? Dalawa lang yan. Dalawang tao lang ang pinilit ng taong bayan tumakbo. Una, si PRRD. Pinipilit ng taong bayan tumakbo, ayaw. Itong si Inday, nagpakalbo pa nga eh. Isa pa si Inday sa pumipilit sa tatay niya na tumakbo, nagpakalbo pa. Oh, hindi ba? Pagkatapos ni PRRD, anong nangyari? Ayaw pa ng mga Pilipino na matapos siya. Anong ginawa namin? Nagkaroon pa ng salamat PRRD. Siya ang kauna-unahang presidenteng pinilit ng taong bayan na tumakbo. At siya rin ang kauna-unahang presidente na nung umalis, nag-iiyakan yung tao, gumawa pa ng tribute. Ginawan pa ng libro, niregaluhan pa. At hanggang ngayon, mataas pa rin ang survey niya. Hanggang ngayon, yung kanyang trust rating at popularity rating ay ang taas-taas pa rin, si PRRD. O matapos si PRRD, sa sobrang galing ni PRRD, putya yan, dahil ayaw niya na magstay, hindi siya ganid sa kapangyarihan, anong ginawa ng tao? Yung tao na nanalangin, Inday, tumakbo ka. Run, Sara, run. Ang daming buong Pilipinas. Nagkaroon ng Run, Sara, run movement. Meron pa sa Cebu. Yung mga tao sa labas ng bahay nila nag-vigil. Sa labas ng City Hall nag-vigil. Ito lang ito lang si Inday Sara lang, yung mayor na nung nagdeklara siya or nag-decide siya na tatakbo siya ng mayor, putang ina, nag-iyakan yung mga tiga-Kapitolyo. Oo, as in, kanina napanood ko ulit yun eh. Nung nagdeklara na siya, natatakbo siya ng VP, nag-iyakan yung mga tiga-Kapitolyo. Ganong kamahal ng taong bayan etong mga Duterte na ito. So kahit anong pilit nyong sirain itong mga Duterte na ito, mahirap silang pataubin kasi nasa likod nila yung milyong-milyong mga Pilipino. 91% ang trust rating. Oy, Josephine 425, salamat sa iyong pagpapamember. 91% ang trust rating ni PRD nung natapos ang term niya. 91%, saan ka naman? At sa kagustuhan ng tao sa mga Duterte, pati si Inday Sara pinanalangin nila na tumakbo. Hindi nga lang tumakbo, pero ipinanalangin nilang tumakbo. Ganon katindi itong mga Duterte na ito. Tapos ipapa-impeach nyo ng ganon-ganon. Tatanggalin nyo sa pwesto. Saan ka makakita ng Vice President ini-impeach? Kahit palitan nyo yung Vice President, walang epekto yun dahil wala naman talagang trabaho ang Vice President, because ang trabaho ng Vice President is to always be ready dahil anytime
Pag na-overdose ang presidente, oo, at mamatay, siya yung papalit. Ganun yun. Yun ang trabaho niya. So kayo ba, kaya nyo ba minamadaling tanggalin si Inday Sara dahil kayo nakikita nyo rin malapit-lapit na to? Nakikita nyo ba na malapit-lapit ng mategi ito? Kaya kailangan mapalitan nyo na si Inday? Ganun ba yun? Ako nagtatanong lang. Nagtatanong lang ako. Kasi di ba, lahat ng ini-impeach, yung mga nandoon sa ibabaw, yung may cause ng paghihirap. Hindi naman si Inday Sara ang cause ng paghihirap natin dahil hindi naman siya nagdedesisyon. Di ba? So dapat ang ini-impeach yung mga decision maker. Hindi na kayo masaya sa desisyon niya, pahirap na siya sa buhay, kaya kailangan na siyang palitan. So ang dapat na ini-impeach yung nandoon sa itaas. Kasi pag pinalitan mo yun, magbabago talaga yung political landscape. Pero hindi. Ang gusto niyong palitan, VP? Bakit? O siguro alam nila. Alam nila sooner or later baka hindi na gumising yan. Kapag hindi na gumising yan, si Inday Sara Presidente, patay tayo dyan. O babalikan sila lahat niyan. Kaya yan. Kaya yan ngayon. Gusto nilang tanggalin si VP Sara. Diretso. Ang unahing mga suliranin ng mga Pilipino gaya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng trabaho at mababang pasahod. Yun ang importante. Kawalan ng trabaho, yung antas ng edukasyon, yung public transportation, basic needs, bigas, yung safety and security, yung mga pabahay. Yan yung pangunahing pangunahing problema ng bayan natin . Di ba? Security sa trabaho, edukasyon, healthcare, di ba? Tapos ano pa? Trabaho. Oo, tapos pagkain, ganyan. Kung yun sana ang inaatupag ninyo at kung yun yung inyong ipupush, gagalingan ninyo pagdating doon sa mga mga importanteng problema ng bayan na yan, maniwala kayo, pucha, magkakaroon ng Run Romualdez Run. Ng Run Escudero Run. Ganyan. Run Risa Ontiveros Run. Magkakaganon. Diba? Oo, banggitin mo din yung issue ng missing person. Oo. Diyos ko po yung missing person. Pero bago ko banggitin yun, si Rudy Sidor, banggitin natin. Hello, Boss Dada, pang-coke lang. Ay, saya naman yan. Maya ka na matulog, ha? Muntik na nga ako matulog. Inaantok ako pag madilim. Buti na lang lumiwanag ang gabi natin. Salamat kaayo, Rudy Sidor. Diyan sa Amerika, mabuhay kayo. Yung mga kaibigan ko sa Canada, mga tulog sila. Oy, Banat Bay! Banat Bay, I miss you already. Oh, balita ko, nagmotor na naman daw kayo. Di ka na naman nag-imbita. Sabi ni Banat Bay, sana all, pagtapos ko mag-live ka kaya, kwentuhan lang. Yung mga issue sa missing person, yun na nga, ang dami nawawala ng mga bata ngayon. Saan pupunta yung mga bata na yan? Hindi ba yan nakipagtanan? Nawawala sila. Ano ba to? Uso na naman ba yung bentahan ng mga kidney at ay balon-balunan ngayon? Ang daming batang nawawala, sa totoo lang. Dapat ito hinahanap ng mga pulis, no? Dapat si Abalos, ito muna hanapin bago mag-resign, no? Bilang DILG Secretary. Hanapin nyo muna yung mga nawawalang bata. Kawawa naman sila. Diyos me, hindi lang mga bata, pati matatanda. Putang ina, masama niyan yung asawa nyo nawala. Oy, Anelia D, salamat dyan sa Canada. Mabuti yung mga taga... Ito, nagising na yung mga taga Canada. Pwede din yan. Yung baka yung mga bata dinala sa bundok, nako po. Hindi pwedeng mangyari yun, ha. Alam nyo nung Biyernes, kasama ko yung mga kababata ko dyan sa Cubao. Nag-fellowship kami ng konti. Yan ang pinag-uusapan namin. Alam mo, lahat sila, mga kaibigan ko,
Galit na galit. Sabi pa nung isa, putang inang sarap barilin sa mukha ni ganito. Gigil na gigil ako pag nakikita ko yung mukha. Mga ganun talaga, galit na galit sila. Kasi ang dami nilang mga kamag-anak, may kanya-kanya silang kwento ng mga pamangkin, pinsan, kapatid na putragis naging mga NPA. Oo, tapos pare-parehas sila ng experience. Yung isa na-recruit sa PUP. Karamihan na-recruit sa UP. Yung nga isang kaibigan ko, yung anak niya pumasa sa UP. Sabi daw niya sa anak niya anak, kapag nalaman naman ko na naging aktivista ka, putang ina, babarilin na lang kita sa tuhod. Edwin Romel, naku po, ayan na yung mga tiga-Canada. Linggong-linggo ngayon, sabi ng mga tiga-Canada. Oo, nandito na kami. Salamat ha. Napakarami mga bossing kung mga istoryahe patungkol dyan sa dyan sa mga nare-recruit na mga kabataan dyan sa bundok. Kaya alagaan ninyo yung mga anak ninyo ha. O usually yung mga nare-recruit ng mga ng mga aktivista, yung mga batang mga mukhang walang alam. Kaya as early as sa elementary, yung mga anak nyo, kailangan matuto na silang maging kupal. Kasi pag nagpunta ng kolehiyo yan at nakita nila na itong batang to sheltered, itong batang to mukhang walang alam sa buhay. Ngayon lang nakalabas ng bahay, ngayon lang naging parang independent, delikado yan. Gear, Falcon Studio, salamat po. Madaling mauto, in short. Totoo yan. Oo, madaling mauto. Totoo naman yan. Oo, kasi yung mga bata, ang ipararamdam nila, parang sila yung ako yung kapatid mo. Kami ang pamilya mo dito. Hindi ka pag-aari ng mga magulang mo. Oo, dapat ang mahalin mo ang bayang Pilipinas. Kasi yung mga magulang, responsibilidad nila na pag-aralin ka. Hindi ka dapat nag-aaral dahil gusto mo silang tulungan. Hindi. Tulungan mo yung mga kababayan natin na hindi naaabot ng gobyerno. Tara, punta tayo sa bundok, mag-camping tayo. Yung mga ganyan, patay kayo. Eds Consolacion. Eds Consolacion, salamat sa iyo ha. Salamat kaayo, Eds Consolacion, mabuhay ka. O syempre si Olive Arias, ayan na sila. Nagising na ang mga taga-Europe, ang mga mayayaman na mga taga-Europe, si Miners Daughters, ayan, maraming salamat sa inyo, Diyos mio. Ano na lang ang mundo kung wala kayo. Diyos ko po, salamat sa mga taga-Europa, taga-Canada, taga-Amerika, kung walang mga bansa ninyo. Ay sigurado malungkot ang buhay ng lahat ng mga vlogger sa buong mundo. Lagi niyong tatandaan yun ha. Kaya yung mga anak ninyo, kailangan as early as elementary, turuan nyo na kung paano maging palaban. Dahil kapag masyadong reserved at sheltered yan, maghahanap yan ng pamilya, kaibigan. Pagka bata pa lang, naku po, masyado yung pinalaki sa cellphone yan, maniwala kayo, yung likelihood na ma-recruit ng mga yan, ng mga makakaliwa, putangin na napakataas. Casino, Torregosa Junior, Casiano pala. Oy, Casiano, natatawa ka? Ang sarap mo naman matawa. Sana lagi kang tumawa ha. Kasi kapag kayang tawa, pinigilan nyo, nagiging utot yan. Silipin naman natin, ano ba yung nakikita nilang pwedeng ika-impeach ni Inday Sara dahil hindi daw sila naniniwala na yung 125 million nagastos talaga sa pagkain ng mga youth summits. Tingnan natin kung ano itong report na ito ni Ed Lingaw. Si Ed Lingaw minsan minsan may pagka-abnoy din to pakinggan natin ng maigi to ha. Naging sensitibong usapin ang paggamit daw ng confidential funds ng DepEd sa ilalim po ni VP Sara Duterte noong taong 2023. Ayon kasi sa COA, 112 million pesos ng confidential funds ng DepEd ang ginamit para sa mga tinatawag na Youth Leadership Summits
noong taong 2020. Yan, so 112 million. 112.8 million ang ginamit daw sa mga youth leadership summits. And karamihan daw ng gastos na napunta sa pagkain. Kung nagogolit na sila sa 112 million na ginastos sa isang buong taon. Para sa mga youth leadership summit. Samantalang, SONA, 20 million, isang araw lang, isang oras nga lang eh. Nakakawala daw ng stress. Oy, salamat ha. Casiano Torregosa Jr. Dyan sa Canada ha. Mabuhay ka. Salamat naman, nag-i-enjoy ka. Hindi ba? Oo, yung ano nga eh, yung SONA nga eh. 20 million. Isang oras lang yung speech ng presidente. Tapos ang pinagluluto lang nila mga kwek-kwek. Dynamite, ganyan, turon. Pansit, mga ganun lang yung pagkain eh. 20 million isang araw. Tapos ito, 112.8 million para sa mga kabataan. Kini-question nila ba? Anong gusto nyo gawin sa mga kabataan? Sabi nga ni Jim Lord, 1.4 billion per day sa baha. Putang ina, binabaha pa rin. Kanina nga, sabi na may post nga ako dun sa MMDA. Sabi nila, nag-uusap-usap na daw sila patungkol sa baha sa Metro Manila. Putang ina. Hanggang ngayon nag-uusap-usap pa rin kayo, 1.4 billion per day. Nagkukwentuhan lang kayo, animal yan. Di ba? Yun nga, yung ginastos nga daw sa Cavite. Yung ginastos di umano sa Cavite, 1.2 billion. Isang araw yung ginastos din sa Davao. Billion din isang araw. Tangina, 112, nagre-reklamo kayo, napunta naman sa mga estudyante. Hindi ba nakakatawa yun? Bilis kilos, nag-uusap na kami para sa flood control. Para sa pagbabaha sa Metro Manila. Putang ina. Ilang taon na? Dating 1.3, naging 1.4 billion. Tapos hanggang ngayon nag-uusap pa rin kayo? Ang mahal nyo naman magkwentuhan, 1.4 billion per day. $1 billion. Daw, wala pa yung parte ni... Oy, grabe naman to si Jim Lord. Masama yan, Sige, diretso. 23. Agad po itong pinagpiyasa ng mga kalaban ni VP Sara. Bakit daw ganun kalaking halaga ang ginamit? Bilis kilos, LDS, salamat kaayo ha. Mabuhay ka dyan sa Amerika ha. Para sa mga Youth Leadership Summits. Saan ka ba sa Amerika? Bilis kilos, LDS. Saan ka ba? Sa US? Sabi mo parang magkita naman tayo dyan. Ikaw naman nilibre ka namin ni Ninong Randel sa McDo. Sa halagang yan, 37 million ang nilabas mula Pebrero hanggang Hunyo at 75 billion ang nilabas mula Hulyo hanggang September 2023. Imagine, 37.5 February to June. February, March, April, May. 5 buwan! 37.5 isang 5 buwan. Divide mo yun. Sa 5, divide by 37. Ilan yun? Parang lumalabas. 5 million. 7 million per month. Siyempre, buong Pilipinas ba naman ang saklaw ng Department of Education? Buong Pilipinas eh. So, I mean, in one full year, gumastos sila ng 112.8 million. Kasi alam mo, kung may corruption dito, kung may corruption, putang ina, billion yan. Diba? Halimbawa na lang, ako si Inday Sara, tapos mangkakatkong ako. Bakit ako mag-allocate ng 112 million lang sa loob ng isang taon? Ang liit nun. Sabihin na natin sa 112 million, kung mangungurakot ako, ilalagay ko lang yung 12 million. O ilalagay ko yung mga, kasi medyo mahaba ito, ilagay ko yung mga 70 million. Magkano lang kurakot ko nun? Parang 30 million lang, payat. Bakit ko pa anuhin? Bakit ko pa i-hassle yung sarili ko na kumurakong ng 30 million, di ba? Kung kaya ko namang, kung kurakot talaga ako, I'll put billions dito sa mga proyekto na to, tapos
Yung mga maiingay ang bibig, bigyan ko ng tigda 2 milyon para walang magreklamo, tama? Hindi ba? Parang napakaliit nitong pera na to kasi may kilala akong isang magnanakaw. Hindi, meron akong kakilalang kaibigan na meron siyang kaibigan na scammer. Yung kaibigan niyang scammer, pag nang i-scam daw yun ng tao, ang ninanakaw niya 300 million. Ganon kalaki daw yung mga yung mga parang ini-scam niya. Pagka mga 10 million, 20 million, ganun daw, hindi daw niya yun inaano. Hindi daw niya pinapatulan yung mga ganun lang kaliit na mga makukurakot niya. Bakit? Kasi kaya kailangan daw malaki. Kasi sigurado, irereklamo ka eh. Ngayon, kapag ka inireklamo ka nung in-scam mo, dapat meron kang enough na pera para mapahaba yung kaso. Para pangbayad sa mga abogado na magagaling, pangbayad sa mga judge. O kung may mga judge ka na mababayaran para hindi ka makulong, di ba? Pambayad mo sa mga otoridad na huhulihin ka. Tama? Mali. Kasi kung 20 million lang yung ninakaw mo, nagreklamo sa'yo, ay naubos na yung 20 million, hindi pa tapos yung kaso. Dapat malakihan pag nagnakaw ka para pagka kinasuhan ka, noon ninakawan mo, gagamitin mo yung ninakaw mo. Parang sa ninakaw mong 400 million, 100 million yung i-allocate mo doon sa doon sa pagpapahaba ng kaso, pagbabayad sa mga abogado at kung ano-ano pa. So at least ganun, hindi pa pwedeng maliitan. So ano to? Si Inday Sara i-risk niya yung niya, yung karera niya dahil lang sa kakapiranggot na mananakaw dito. O, tingnan niyo yung mga ninanakaw ng mga congressman di umano. Nanakaw ka lang, barya-barya pa. Tapos mahuhuli ka sa barya pa. Di ba? Kaya nga hindi kami naniniwala doon sa 50,000 per month tapos bribery. Mas malaki pa yung binayad ng yung binayad doon sa mga vloggers ni sa mga vloggers na bumabatikos kay Inday 400 to 700,000 per month. Mas malaki pa yung binayad noon kaysa doon sa binayad ni Inday na pang-bribe doon kay Gloria. Ganon yun. Hindi niyo ba narinig yung expose ni Inday? Sa DepEd alone, doon sa budget ng yung sa classroom. Yung sa budget ng classroom, pucha, doon lang sa project na yun ang idinagdag nila. Lumalabas ang kinita, 19 billion. Ganon magnakaw. Tangina, magnanakaw ka 30 million. Mukha ka naman tanga pag tatawanan ka ng mga ibang magnanakaw niyan. Sabihin, puta, nahuli ka lang sa... Para ka nagnakaw ng ketchup sa 7-Eleven tapos nakulong ka. Diba? Ang cheap naman nun. O, diretso natin. Dalawang isyu ngayon inuungkat ang mga kalaban ni VP Sara sa Kongreso. Una, totoo nga bang may nangyaring Youth Leadership Summit? At pangalawa, kung pwede ba itong gamitan ng confidential funds? Para po sa pangalawang tanong, kailangan balikan ang 2015 Joint Circular ng COA, DBM, DILG at DND sa paggamit po ng confidential and intelligence funds. Ayon po sa circular, ang confidential funds ay para lamang sa mga gastos ng civilian agencies na may kaugnayan sa surveillance activities. Ano ang pasok dito? Yan po yung pagbili ng impormasyon na may kinalaman sa national security and peace and order at pag-reward sa mga impormante. Kasama rin dyan ang rental ng mga sasakyan, mga safe house, mga kagamitan para po sa misyon na yan. At ang pagtuklas sa mga illegal na gawain na maaaring maging panganib sa mga tao. Ayan, so dito tayo ngayon magbabase. Kapag inilabas ninyo yung confidential funds guideline na yan, it should apply to all agencies na mayroong mga confidential funds. It should also apply sa presidente, it should also apply kay Inday, it should also apply doon sa mga agencies ng gobyerno at saka doon sa mga LGUs. So if you feel like na hindi nagawa itong mga guidelines na ito,
I think you should all start ngayon to check the confidential funds of the president, of the cabinet secretaries, or the yung mga agencies ng government, LGUs. I think we should all start looking at itong mga confidential funds na ito. Kung gusto nyo kung gusto nyo talagang ma-resolve ito. Casiano, Torregosa Jr., off muna ako, Boss Dada, may gagala mo. Uy, gagala ka. Naku, sana all. Oo, sige, mag-iingat tayo. Huwag na tayo lumabas para walang mangyari sa ating masama. Salamat sa iyong pakulay, ha, Casiano, ha. Pero di ba, rental of vehicles, safe houses, supplies for the above, reward for the informers, uncover illegal activities that pose threat to the agency, personnel, property, and so on and so forth. Ng nasabing ahensya. Kung ganoon po, maring hindi pasok ang mga Youth Leadership Summits ng DepEd sa mga kategoryang pinapayagan para sa paggasos ng mga confidential funds. Paano kung yung youth leadership kasama or ang pinaka-curriculum noong or pinaka-activities na gagawin doon is yung education para hindi sila ma-recruit ng mga NPA? It still has something to do with with yung insurgency. Paano kung yun? Ganun yung kanilang tawag dyan, yung main course, ika nga. Ganun yung information na ipapasa doon sa mga kabataan na yan na a-attend, hindi ba? So pasok ba yun o hindi? Well, again, kung sa tingin ninyo hindi, gawa na kayo ng paraan. Siguro kailangan nyo ng pero ayun na nga yung sinasabi ni Marcoleta. Okay yan. Okay na iniimbestigahan natin si Inday. Pero dapat lahat, hindi lang si Inday. Kasi kapag si Inday lang, delikado yan. Ibig sabihin, politika na yan. Kung halimbawa, pinatawag nyo lahat, Dilawan, Pulahan, pro Duterte, sinama nyo sa investigasyon. Ayan, dyan tayo maniniwala. At saka isa pa, mga bossing, bakit ang Congress pilit na binubuksan yung mga gastusin ni Inday? Mas nauna silang hiningan ng mga mamamayan na magpaliwanag kung saan nila dinadala yung mga pera nila. Hindi ba? Mas maganda siguro, para klaro ang konsensya pare-pareho, lahat sila magbukas ng kanilang mga libro at ipakita sa taong bayan sino ba talaga magnanakaw. Ganun lang yun. Diba? Lifestyle check. Lifestyle check. Ilabas nyo lahat ng mga salin nyo. Ilabas nyo lahat yung mga confidential funds ninyo. Ilabas nyo lahat yung mga ginastos ninyo. Sa travel, sa empleyado ninyo. Sa mga sa mga hearings ninyo. Kailangan lahat ilagay ninyo, ilabas ninyo dyan. Para di ba? Para at least transparent tayo lahat. Kung naninilip kayo ng bakuran ng iba, make sure na yung bakuran nyo malinis. Yun lang naman yun Di ba? Kasi si Inday, I'm pretty sure kaya niyang sagutin lahat ng mga ito. Ang tanong, kaya nyo kayang ipagtanggol kung saan nyo dinala yung mga perang ginasta ninyo? Hindi pagsunod sa memorandum circular na ito ay maaring basehan para sa disciplinary action ayon po dun sa circular. Doon naman tayo sa tanong na disciplinary action lang pala kaya naman pala magaan disciplinary action dapat talaga bitay, ganun. Ang hindi sumunod sa patakaran na to, death by kilite, ganyan. Kaya death by kulam. Di ba yung unti-unti mo hanggang mamatay yung ganyan, kaya lethal injection, ganun. Death by hanging, ganyan. Bitay, di ba? Dapat ganun kasi disciplinary action lang, walang pangil talaga yan, sir. Kung meron nga bang ginawang ganyang mga leadership summits ang DepEd. Ang paninig kasi ng mga congressman, wala naman daw matibay na pruweba na nangyari ang mga ito. Mukha namang merong mga ginawang youth leadership summits ang DepEd noong 2023. Halimbawa,
Ito po ang memo ng DepEd Central Luzon tungkol sa National Youth Leadership Summit na gagawin sa Pasig City noong November 25 at November 26. Hindi nga lamang po malinaw kung ito mismo ang pinondohan ng confidential funds. Ang pakaylo ng summit na ito, yung itipon-tipon ng mga young stakeholders para sa ligtas na cyber homes at mga eskwelahan. At kasama rito ang video making contest, slogan poster making contest, spoken word contest, at pati po comic strip making. Ito naman po yung memo ng DepEd NCR Schools Division ng Parañaque para sa nasabing aktibidad. Ito pa po ang ang 2023 Global Youth Summit ng DepEd ayon po sa memorandum ng DepEd Calabarzon noong August 11, 2023 sa SM Mall of Asia. Muli po, hindi rin po malinaw kung kasama ito sa pinaggastusan ng confidential funds. Tsaka alam nyo kung sino dapat na nagre-reklamo dito. If, let's say for example, merong mga anomalya sa DepEd, alam nyo sino dapat nagsasampa ng demanda or ng reklamo? Yung nag-assume noong secretary ng DepEd, which is si Senator Angara. Di ba? Siya yung nag-assume nung power. And I believe si Inday Sara nag-spend ng 31 days para i-turn over lahat noong mga natapos na at lahat noong mga hindi pa natatapos. At I am sure pati yung liquidation may turnover nun. Because kung may nakita ditong irregularity, it should be Angara na nag-iingay. Siya dapat yung nag-iingay sa totoo lang. Siya dapat yung nag-iingay dito. Pero makikita mo, hindi naman maingay si Angara. Ang maingay yung mga congressman. Doon ka magtataka bakit. Diba? Ang nag-iingay yung mga at saka ito ang nakakatawa. Hindi kami naniniwala na doon ginamit. O ganun sila eh. Kumbaga personal na opinion nila yun eh. Hindi daw sila naniniwala na doon ginamit. So, anong preba mo? Anong basihan mo? Eh kasi nga, imposible naman na gumastos ka ng ganung kalaki sa ganyan. Alam mo, ganun eh, puros, ano mo tawag doon? Testimonial eh. Puro testimonya eh. Wala silang, alam mo yun. Di sana, pinatawag nila si Angara. Senator Angara, question lang. Ito kasing panahon na to, merong mga di umanong pinagkagastosan ng ganito. Can you check your office if totoo nga yung mga pinagkagastosan na yan? Kung totoo nga, may mga resibo ba kayo nung pinaggastosan dyan? Kasi 112 million yung ginastos dyan eh. Baka naman pwede, tulungan kami, i-enlighten nyo kami kung totoo bang nangyari itong mga ito, totoo bang gumastos kayo ng ganito, ganyan. Kasi I believe you have documents that can explain that because galing, itinurn over sa'yo eh. So ikaw na yung may responsibilidad. Hindi pwedeng responsibilidad mo kung ano lang yung inabutan mo. Hindi, kailangan backwards, maano mo yun. Oo, ang unang-una mo dapat gawin is mag-audit ka. Kasi ganun ang gagawin dyan eh. I-audit ko muna kung may pera pa ba. Baka naman mamaya, pag upo ko rito, wala ng pera. Hindi rin ako maging efektibo, di ba? Yung mga projects ko, hindi ko na rin pala mapopondohan dahil naubos na nila yung pera. Sabi ko nga, kung merong mag-iingay dito at magre-reklamo, it should be Angara. Siya yung DepEd secretary ngayon eh. Kasi kung personal na opinion lang, kung sa tingin mo lang, delikado yan. Delikadong matindi yan. Sige, diretso. Ng DepEd. Bakit nakikwestiyon kung nangyari nga ba itong mga youth leadership summits or seminars? Dahil lumabas sa hearing na ang liquidation documents lamang na binigay ng DepEd ay mga certification daw mula sa mga opisyal ng Philippine Army na kasama raw sa leadership summit. Maliban daw sa 3 certification ng mga opisyal ng Army, wala na daw ibang patunay na nangyari nga ang leadership summit. Medyo bitin nga naman. Ayon kasi sa Joint Memorandum Circular, ang hindi pag-liquidate ng maayos ng isang opisyal ng kanyang confidential or intelligence funds ay may tuturing ng prima facie evidence na ginamit niya ito para sa kanyang sariling interest. Pero
pamilyar o guilty din naman ang Kongreso sa konsepto ng liquidation by certification. Exactamente. Di ba sila din naman, liquidation by certification. So, kung itong si Inday Sara ay nagpakita ng certification coming from the armed forces that this indeed happened, kayong mga congressman, ang liquidation nyo is by certification, which was passed by Panfilo Lacson, if I'm not mistaken. Di ba? So, I mean, anong problema dun? Pare-parehas lang naman pala kayong pare-parehas lang naman pala kayong nagsicertify lang ng mga gastos-gastusin ninyo. Dahil sa matagal po na panahon, yan din ang ginagawa ng Kongreso para sa kanyang maintenance and operating expenditures. Certification lamang ang kailangan mula sa mambabatas na nagamit daw sa tamang paraan ang pondo ng bayan. Katunayan sa Concurrent Resolution number 10 ng 15 Congress noong 2011, kinilala po itong liquidation by way of certification at pinagpatuloy pa. Ayon kasi sa resolusyon, pinapayagan daw ito kasi ng COA. Pero magmula na maging controversial po ito, marami pong umalma at nangako ang ilang mambabatas na magpapa-audit na raw sila. Kailan? Meron na ba? Ng kanilang mga pondo. Oh, yun lang. Nangako sila na mag-o-audit na sila ng kanilang mga pondo. Unfortunately, wala pa tayong nababalitaan kung sino na ang mga nagano. Kung sino na ang mga nagano dyan, nag-adhere. O hindi ba? O kayo talaga Hindi, madalas, kaya sabi ko nga sa inyo, kaya sila, alam nila na mayroong mali dito, it's because sila mismo ginagawa nila. Kaya alam nila na yung pondo pwedeng nananakaw dahil baka sila ninanakaw nila yung pondo nila. Kasi ganun yung iba Minsan dahil gawain mo, ibinibintang mo sa iba. Dahil gawain mo, minsan iniisip mo, ginagawa rin ng iba. O, minsan ganun. Si Pulong naglabas na ng liquidation. O kita mo, ibinalita ba nila naglabas na si Pulong? Hindi. Bakit? Kasi i-require sila Bakit kaya ni Pulong, sila hindi?